Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with La channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Thank you so much, guys. God bless you all. And we are now officially 7,296 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, ayan. Alright, wait lang check natin. 7,296 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Pag-usapan po natin today ay yung survey po, no? Survey po ng Publicus, no? Publicus Asia na kay ano po yan, no? Ang may-ari po niyan or yeah, ang manager niyan ay taga-suporta po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Obvious naman po, no? And then na-publish po to sa Manila Times. Oh, nag-ano po dito, si Duterte po ay number 2 na lang. Oh, number 2 na lang po si Rodrigo Roa Duterte. Usually, number 1 yan. Pero nireport din po natin na nag-number 1 po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Tangier. Pero tayo, personally, hindi po tayo naniniwala sa Tangier. Dito sa Publicus, pwede ba? Dahil scientific survey ito eh. No? Okay. So, naging pangalawa na po ito, no? So, ang ano, ito po ay ginawa nung March 14 to March 18, no? So, parang ano na po, no? 2 years na po ito. Ay, 2 years, almost a month na, no? Almost a month na yung ano natin, no? Wait lang po, may check lang po tayo para lang sigurado, no? Okay. Wait lang po, Okay, sige po. Tapos, yun. Mm, Okay, so ano po no, 54 names ang flea-note, no? 54 names ang flea-note po ng Publicus with regards to this. No? Uh, ayun, no? Wait lang po ano lang natin. So out of 54 names, nag-number one po ito uh, si Willie Ong. Yan, si Willie Ong, no? Sana yung mga taga-suporta ni Willie Ong, sana naman, okay? So, sana naman, no? So, nag-number one po siya, kinapture niya po yung 41% of the top of mind vote. No? So, number one si Willie Ong, number two naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Doc Willie Ong po ay isang cardiologist, no? Isa pong YouTuber to, kaya nga lagi natin sinasabi, sana naman yung mga supporters po ni Doc Willie Ong, sana naman, okay, ay leading candidate po siya ng senatorial election. Pero kung tatakbo po siya ngayon, hindi po siya yung first time na tatakbo ngayon, no? Tumakbo na po 'yan isang beses na senador, isang beses din pong vice president. Ngunit sa kasamaang palad sa dalawang eleksyon na 'yon ay talaga namang lagpak siya, no? Hindi siya pumasa, hindi siya sumama dun sa mga nanalo. Ibig sabihin, natalo po siya. No? Ang pangalawa po natin ay um, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Vice Mayor din po yan ng Davao City, dating Congressman din po yan sa kanilang lugar, at dating Mayor po ng Davao City. No? Kung ito ay tatakbo at mananalo, wala pa pong talo ito, no? Amain po ito ng ating Vice President na si Sara Duterte ay nakakuha po siya ng 48%. Okay? Now, talagang ano, no, nag-decline po yung support sa kanya, eh syempre, sa North Luzon, sa South Luzon, talagang nag-drop siya sa doon, no, from 31% and 42% to 25%, no? So, ang laki po ng drop ng suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Luzon. So, hindi naman po nakakapagtaka. Pero lagi po natin sinasabi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay yung mga proyekto niya, majority, hindi naman po sa Mindanao eh. Majority, hindi rin naman po sa Visayas. Majority po ay nasa Luzon. Ako, nakita po natin ang mga proyekto niya at talaga nadaanan natin ang mga proyekto niya. Okay? So, ang pangatlo po dyan ay si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, no? The Deputy Majority Floor Leader to, if I'm not
if I'm not mistaken, no? So Erwin Tulfo, dati po rin pong DSWD secretary yan. Siyempre kapatid po yan ng ating senador na si Raffy Tulfo, 37 percent voter preference. Um, Okay, nag-down po siya ng 44% noong December, no? Ngayon ay 37% na lang. Pang-apat po natin ay si Senator Bongo na isang re-electionist, no? Ayan, no? Si Senator Bongo na nakakuha ng 32%. Kasama niya dyan sa level na yan ay si dating Senate President Vicente Soto III. Okay, and then of course yung dating Senator Panfili Lacson. Na yung dalawa, si Soto at si Lacson ay tumakbo bilang presidente at vice-presidente, ngunit natalo last time around. Okay, among the three, Go experienced significant drop in voter preference from 40% in December 2023. Ibig sabihin ay bumaba si Bongo doon, no? So, ano kaya yun? May talo kaya ito? Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay at saka si Senator Amy Marcos at si Isko Moreno ay nakakuha ng 27%. Ronald de la Rosa at saka si Amy Marcos ay re-election senators yan, no? Si Mayor Isko Moreno tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo yan, no? So, maganda ang laban nila, no? Talagang dikit-dikit, no? Ito rin pansinin po natin, si Duterte, si Bongo, Ronald De La Rosa, nag-decline yung support, no? Yung sa ano, sa North Central Luzon, sa NCR, sa Luzon, no? Talagang nag-drop sa Southern Luzon, no? In particular, nag-drop yung ano nila, no? From 32% to 23%. Ano kaya yon? So, umihina, no? Umihina yung mga taga Mindanao sa Luzon. Okay? Yan. Ito magtataka din tayo, no? Bakit nag-drop si Amy Marcos, no? Doon um, sa Visayas din, no? And Mindanao, no? O diyan, nag-drop din talaga si Amy Marcos. Dahil nga, no? Sa pananaw ng mga ano, supporters ng mga Duterte, ay talaga namang baka si Amy Marcos ay isang parang balimbing kumbaga, no? Hindi mo Marcos pa rin 'yan kumbaga inaano nila, no? Pero anyhow, tignan natin kung kayang manalo ni Manang Amy Marcos, no? So si Leni Robredo, nagtataka tayo, medyo ano talagang tumataas si Leni Robredo, no? From 27% at saka si 26% naman si Gibo Chodoro. Si Gibo Chodoro, tumakbo bilang presidente at senator, ngunit natalo, ngayon ay defense secretary. Talaga namang loyal ito kay Bongbong Marcos. No? Si Leni Robredo, ganun din, no? Tumataas din siya. No? Now, si Pia Cayetano ay number 12, 23%. Okay. So, ibig sabihin yung mga number 6 natin, no? 6 to 12 ay may talo yan, ha? Okay. So, yun, no? Okay, yun po yung number ano natin, no, 12 natin. So, i-ano natin ano natin, number 1 po dyan si Willie Ong. Number 2 ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangatlo dyan ay si Erwin Tulfo. Pang-apat ay si Bongo. Pang-lima ay si Vicente Soto III. Pang-anim ay si Lacson. Pang-pito natin ay Pang-anim natin si Soto. Pang-pito natin si Lacson. Pang-walo natin si Ronald De La Rosa. Pang-9 natin si Amy Marcos. Pang-10 natin si Isko Moreno. Pang-11 natin si Lenny Robredo at pang number 10 natin si Lenny Robredo, pang number 11 natin si Chodoro, and number 12 natin si Senator Pia Cayetano. Ibig sabihin po ay may talo talaga. No, may talo yung mga may talo, no? May talo yung mga ano natin. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to attain and maintain this channel. Maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.